May nagtanong sa akin kung kamusta yung performance ng Daytona Bell partnered sa Daytona clutch lining, itong may groove tsaka itong walang groove na Daytona Bell. Tsaka kung alin yung mas prefer ko sa kanilang dalawa sa experience ko. Ang una kong tinry dito kay ADV, itong Daytona clutch lining, carbon and Kevlar clutch, partnered dito sa Daytona Bell na walang groove. So naging experience ko sa kanya, wala siyang dragging ako naramdaman, basta alagaan mo sa linis. Tapos makapit naman siya. Wala ako naramdaman na slippage lalo kapag high speed na takbuhan. Maganda rin yung throttle response pag starting. Tapos next ko namang tinry sa kanya itong may groove ng Daytona, diagonal knurling yung type ng groove niya. Sa experience ko naman dito, wala rin siyang dragging ako naramdaman, basta alagaan nyo nga lang sa linis. Then sa performance, ito ramdam kong mas makapit to compared dun sa walang groove na Daytona Bell. Sobrang kapit talaga niya, kada piga mo ramdam na ramdam yung difference. Yun lang, sumisipol siya pag unang piga mo. Yung sipol hindi na siya nawawala kahit sobrang tagal ko nang gamit dahil kasi yun sa type ng groove nito, kaya sumisipol talaga siya. Pero yung sipol na yan, makakasanayan nyo rin yan. Ako kasi nasanay na ako eh. Pero yung performance talaga nito, makaramdaman mo yung difference niya compared dito sa walang groove. Di rin siya malakas kumain ng lining. Ito nyo yung clutch lining kung kapal pa. Matagal ko nang gamit yan. Huwag nyo lang i-partner sa stock clutch lining yung Bell na may groove kasi mauubos yun. Ito talaga yung partner niya, Daytona Carbon and Kevlar clutch. Personally, mas prefer ko tong may groove ng Daytona kahit may sipol siya kasi mas gusto ko yung throttle response nito. Saka high speed, walang slippage ka rin mararamdaman. Pero parehas silang okay. Kung ayaw nyo na may sipol, okay na tong walang groove. Makapit din naman ito. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung QPQ treatment niya, yung kulay na black na yan. Heat treatment yun. Kaya hindi siya prone sa kalawang. Matagal na tong nagamit ko, hindi siya kinakalawang. Tapos mas matibay siya dahil dun sa treatment na yan. Yung weight niya, same lang ng stock na Bell ng ADV 160. Same pa rin yung pukol niya sa dulo. Pag sa click nyo ginamit, mas mabigat. So, posible kayo madagdagan ng dulo doon dahil sa momentum. Mag-adjust na lang kayo sa bola kung nakulangan naman kayo sa arangkada kasi nga mas mabigat to compared sa stock Bell ng Honda Click.